Ako nga pala si Ces, may isang dalaga na nag-aaral pa pero kailangan magtrabaho para sa aking pamilya. Dalawa kaming magkapatid at ako ang panganay. Ang bunso kong kapatid ay nag-aaral pa rin sa grade 12 at nakakalungkot dahil may sakit siyang cancer. Labandera ang aking ina at ang aking ama ay tricycle driver. Kahit papano ay nakakatulong para mabuhay kami. Kasalukuyan akong nasa kolehiyo, ngunit ako'y napatigil sa kadahilan ng mas kailangan ng bunsong kapatid ko, si Ivan, na magpagamot. Kahit hindi na muna ako tumuloy sa aking pag-aaral. Kahit na ganun yung nangyari, masaya naman kami. Kasi sama-sama at hindi kami nagkakahiwalay. Si Ivan ay may sakit na cancer. Stage 1 pa lang. Kaya mas tinutuon namin ang atensyon sa kanyang pagpapagaling. May sakit man si Ivan, pinipili naming maging masaya sa araw-araw na kami magkakasama. Hindi ko lubos na maisip na may mga pagsubok kami sa buhay at nananalig akong kaya namin itong magbasan basta't magtiwala lamang sa itaas at masusolusyonan ang lahat ng iyon. Wala kaming ibang hiniling kundi maging mabuting pamilya kami para sa isa't isa. Lagi kong ipinagdarasal na gumaling ang aking kapatid para mas masaya pa kami. Ang aking ama ay laging nagpapasada para kahit papano ay may maidagdag sa aming mapagkukunan na panggastos sa araw-araw, sa pagkain at sa iba pa. Si Ces ay isang sales lady sa isang mall sa Maynila na malapit sa kanilang bahay at siya naman ay nakakatipid kahit papano. Makalipas ang ilang araw, ay nagiging maayos si Ivan at hindi na sumusumpong ang kanyang sakit. Si Ces ay araw-araw pumapasok sa trabaho para makabawas sa kanilang gastusin. Habang naglalakad siya papuntang trabaho, ay naisipan niya minsang sumaglit sa simbahan para makapagdasal. Lord, kung bibigyan mo kami ng pagsubok, sana po malagpasan namin ito. Alam ko pong marami pang pagsubok ang darating sa amin. Kaya't hinihiling ko po, nagabayan niyo kami kung sakaling hindi namin ito kakayanin. Ikaw lang ang aming maaasahan, Lord, sa panahong hirap na kami. Huwag mo po kaming pababayaan. Alam kong nandyan lang kayo lagi para sa amin. Salamat din po, kasi hindi kayo napapagod para sa amin. Salamat sa lahat, Lord. In Jesus' name, Amen. Pagdarasal ni Ces. Nang matapos na siyang magdasal, ay nagtungo na siya sa kanyang trabaho. Habang nasa trabaho si Ces, ay biglang tumawag ang kanyang ina. Anak, si Ivan din nila sa ospital. Naiiyak na sabi ng kanyang ina. Po? Bakit po? Anong nangyari, Nay? Tanong ni Ces sa kanyang ina. Basta pumunta ka na lang dito sa ospital. Kailangan tayo ni Ivan ngayon. Nang mag-undertime si Ces, ay nagtungon siya sa ospital para makita ang kanyang ina. Bigla na lamang napayakap si Ces sa kanyang ina, dahilan para tumulo na rin ang luha nito. Hindi nila alam kung anong gagawin, kaya't napaluha na lamang sila sa sobrang hirap na pinagdaraanan ng kanyang anak, si Ivan. Makalipas ang ilang oras, ay lumabas ang doktor. Sino po ang pamilya ng pasyente? Biglang lumapit si Ces sa doktor. Ang anak niyo po ay nahilo lamang dahil hindi ito nakakain at kasalukuyan siyang natutulog pa. Ang kanyang cancer naman ay unti-unti na rin nawawala kahit papano. Nakahinga ng maluwag ang mag-anak sa kanilang narinig. Salamat po, Dok, sa inyong magandang balita. Pumasok na sila kung nasaan si Ivan. Nang makita itong mahimbingang tulog, ay hindi na nila inabala pa. Kaya't umuwi muna ang kanyang ate para kumuha ng mga damit at bumili ng pagkain. Dala ang biniling pagkain sa labas. Nang makarating sa bahay, ay agad siyang nag-impake ng mga damit at bumalik na sa ospital. Pagdating doon, ay kaagad siyang pumunta sa kwarto ni Ivan. Nakita ni Ces na gising na si Ivan at napaluha ito nang makita siya.
Labis ang pag-aalala ni Ces sa kanyang kapatid, kahit sobra ang kanyang pag-iyak. Hindi niya maalis sa isip na baka bigla na lamang mawala ang kanyang kapatid. Ivan, huwag mo nang uulitin yun ah. Dapat kumain ka kahit ayaw mo. Basta ang importante ay makakain ka. Alam mo namang ayaw ka naming nahihirapan. Kaya please Ivan, makinig ka sa amin. Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Lalo na ngayon at unti-unti ka nang gumagaling. Kahit mas lakasan mo pa ha. Ayoko mauulit to. Sige ka, hindi na tayo bati kapag inulit mo pa yun. Wika ni Ces sa kanyang kapatid na si Ivan. Opo ate, hindi na mauulit yun. Promise. Niyakap siya ng kanyang ate at napaluha na rin si Ivan. Nang matapos ang iyakan, ay sabay-sabay silang kumain. Sinabi na rin ng doktor na pwede nang i-discharge si Ivan para mas makapagpahinga siya sa kanilang bahay. Ivan, huwag mong kakalimutan kumain ha. Mahirap para sa'yo kasi ikaw ay may sakit na cancer. Posibleng bumalik yun kung hindi ka mag-iingat sa iyong sarili. Wika ng doktor kay Ivan. Opo, Dok. Salamat po pala sa lahat. Wika naman ni Ivan sa doktor. Kinaumagahan ay lumabas na sila para makauwi at doon na sa bahay magpahinga si Ivan. Nang makauwi sila sa kanilang bahay, ay kumain sila ng sabay-sabay at muli pinagsabihan si Ivan. Ivan anak, huwag mong kakalimutan yung ibinili ng doktor ha. Laging aalagaan ang sarili. Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Mahirap na dahil ikaw ay may sakit. Sabi ng nanay niya kay Ivan. Opo nay, hindi ko na po kakalimutan yon. Pangako ko po yan. Wika naman ni Ivan sa kanyang ina. Nang matapos silang kumain, ay nagsitulog na sila. Umaga, ay maagang pumasok si Ces sa kanyang trabaho. Nang biglang may kumausap sa kanyang babae. Iha, gusto mo bang pumunta ng Canada para doon magtrabaho? Tanong ng isang babae sa kanya. Pag-iisipan ko po ate. Sagot naman ni Ces sa babae. Nang makarating siya sa kanyang trabaho, ay bigla niya itong sinabi sa kanyang katrabaho na may nag-alok sa kanya papuntang Canada. Alam mo ba sis, may nakita akong babae. Pero, kilala ko siya sa mukha pero hindi sa pangalan. Inalok niya ako kung gusto ko daw pumuntang Canada para doon na lamang daw magtrabaho. Kwento ni Ces sa kanyang katrabaho. Oh, anong sabi mo naman? Tanong ng katrabaho ni Ces sa kanya. Sabi ko pag-iisipan ko pa eh. Nang matapos na sila sa pagtatrabaho, ay umuwi na siya diretso ng kanilang bahay. Pagka-uwi, ay kinausap niya ang kanyang mga magulang at sinabi ang babaeng nakita niya. Nay, Tay, kanina po, bago ako pumasok sa trabaho, may nag-alok po sa akin na magtrabaho sa Canada. Pamilyar po yung mukha niya sa akin pero hindi ko po alam ang kanyang pangalan. Wika nito sa kanyang mga magulang. Ikaw anak, nasa iyo naman yan kung gusto mo. Kung saan ka masaya, go lang. Alam ko namang kayang-kaya mo yan. Wika ng kanyang ina. Basta, kung anong desisyon mo, dun din kami. Paliwanag naman ng kanyang ama. Salamat po, Nay. Tay, alam ko namang papayagan niyo po ako. Kaya mas magandang magtanong muna ako sa inyo. Wika ni Ces sa kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang araw, ay napagpasyahan niyang maglakad patungo sa kanyang trabaho. Hindi niya inaasahang makikita niya muli ang babae sa kanyang paglalakad. Iha, mabuti naman at nakita tayong muli. Ano, napag-isipan mo na ba? Tanong ng babae sa kanya. Opo ate, tumayag na rin po yung aking mga magulang. Kaya po okay na po ako. Mabuti naman, nasagot mo na ang aking tanong. Ako nang bahala sa lahat. Bukas, pumunta ka sa opisina ko at ibibigay ko sa iyo ang mga bagay na dapat mong gawin. Kinabukasan nga, pagkatapos ng trabaho,
ay agad niyang pinuntahan ang address ng babae. Binigyan siya nito ng kapirasong papel at nakasulat doon ang kanyang mga gagawin. Makalipas ang 1 buwan, Iha, Ma'am Sandra, magandang umaga po. Ano po't bigla kayo napupunta dito sa trabaho ko? May maganda akong balita. Lumabas na ang resulta ng mga requirements at nakapasa ka. Sa 1 linggo, maaari ka nang umalis papuntang Canada. Po, ang bilis naman. Hindi ko naman po akalaing makakaalis po ako kaagad. Wika ni Ces. Ganun talaga, Iha. Kaya mas mabuting umuwi ka na. At sabihin mo sa mga magulang mo. Dahil 1 linggo na lang, aalis ka na. O siya, ako aalis na ha. Pinuntahan lang kita para ibalita sa iyong magandang balita. Opo, Ma'am Sandra, maraming salamat po. Hapon, pagkatapos ng trabaho, ay agad niyang sinabi sa kanyang katrabaho na aalis na siya patungong Canada sa susunod na linggo. Hala sis, paano yan? Nakapagpaalam ka na ba sa manager natin? Hindi pa nga sis, plano kong gawin yan bukas. Hindi ko nga rin alam, nagulat lang ako na bigla akong binalitaan ni Ma'am Sandra kanina. Pagdating sa kanilang bahay, ay kaagad niyang sinabi sa kanyang mga magulang ang magandang balita. Nay, Tay, sa 1 linggo po, aalis na ako pupuntang Canada. Gulat na gulat ang mag-asawa sa nabanggit ni Ces. Hala, ang bilis naman anak niyan. Hindi man lang tayo nakapaghanda. Oo nga po, Nay, hindi ko rin po ine-expect na mabilis yung pag-alis ko. Nalaman ko lang din kanina. Dahil pinuntahan ako ni Ma'am Sandra sa trabaho para ibigay ang magandang balita. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at dumating na ang araw ng kanyang pag-alis patungong Canada. Sinabihan siya ni Ma'am Sandra na ihahatid siya nito sa airport. Kaya naman nang makita niya itong parating, ay agad niya itong pinatuloy sa kanilang bahay. Habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit sa kanyang kwarto, ay pinakain muna niya ito. Nang mailabas ang kanyang mga gamit, ay nagpaalam na siya sa kanyang pamilya. Nay, Tay, huwag niyo pong pababayaan ang inyong mga sarili ha. Tatawag po ako pag wala akong ginagawa. Ikaw, Ivan, yung sarili mo ha. Huwag mong pababayaan. Laging kumain. At kung may masakit sa'yo, sabihin mo kay nanay at tatay para hindi sila masyadong mag-alala pa. Habili ni Ces. Opo ate, masusunod yan. Basta tumawag ka ha. Mamimiss ka namin, alam mo yon. Wika ni Ivan. Anak, mag-iingat ka dun ha. Yung sarili mo, huwag mo ring pababayaan. Mahal na mahal ka namin, tandaan mo yan. Wika ng nanay niya. Nagpaalam na rin siya kay Ma'am Sandra bago siya tuluyang lumipad patungong Canada. Pagduntong niya sa bansang Canada, ay agad niyang pinuntahan ang address ng kanyang matitirhan. At kinabukasan, ay nagsimula na siya sa paglilinis. Isa siyang janitress sa Canada at malaki ang sahod dito. Nang makatapos sa trabaho, ay tumawag siya sa kanyang mga magulang at agad na nagbungad na miss na siya ng mga ito. Anak, kumusta ka naman dyan? Wika ng ina ni Ces. Nay, huwag kang mag-alala. Okay naman po ako. Kumusta po kayo? Ayos lang din naman kami. Pero namimiss ka na namin ng sobra. Wika ng nanay niya. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, ay agad na namang naglinis siya para makaalis na agad. Lumipas ang mga araw at linggo at hindi niya napapansin na matagal na pala siya sa Canada. Ang kalahati ng kanyang sinasahod ay ipinapadala niya sa Pilipinas para may panggasto sila at panggamot ang kanyang kapatid na si Ivan. Isang araw, habang namimili siya, may nakita siyang isang matanda na nahulog ang mga pinamili. Kaya't agad niya itong tinulungan. Nay, eto pong mga pinamili niyo, nahulog po. Wika ni Ces sa matandang babae. Napangiti ang matandang babae at nagpasalamat. Maraming salamat, Iha. Pilipino ka rin? Nagulat siya na marunong itong magtagalog. Opo. Niyaya siya nitong magkape at doon ay napag-alaman niya
na ito pala ay may-ari ng mga restaurant sa Canada at marami pang mga negosyo meron din sa Pilipinas. Wow! Ang swerte niyo naman po pala, wika ni Sis. At doon ay nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Hindi nagtagal, ay tinulungan siya nito at pinapasok siya sa isa sa mga restaurant para doon na siya magtrabaho. Malaki ang kanyang sahod kumpara sa kinikita niya dati bilang janitress. Simula noon, ay malaki na ang naipapadala niyang halaga sa kanyang mga magulang sa Pilipinas. Hindi na sila lang mamroblema sa mga gastusin sa bahay. Nakapagpagawa na rin sila ng bahay sa Maynila at nakapagsimula na rin siya ng isang maliit na negosyo. Maraming salamat po, Ma'am Hana, sa pagtulong niyo sa akin. Utang na loob ko po sa inyo ang lahat ng ito. Hindi ko po talaga kayo makakalimutan at habang buhay ako magpapasalamat. Naipagpagawa ko na po ng gustong bahay sila nanay at naibili ko na rin po sila ng sasakyan. Salamat po talaga sa lahat ng tulong niyo para sa akin at para maiyahan ng aking pamilya. Wika ni Sis. Makalipas ang ilang buwan, ay nakapagdesisyon na rin siyang umuwi ng Pilipinas para makapiling ang kanyang pamilya. Ilang linggo pagka-uwi ng Pilipinas, ay agad niyang hinanap si Ma'am Sandra. Napag-alaman niya na mayroon pala itong sakit. Walang pagdadalawang isip na ipinagamot niya ito hanggang sa tuluyang gumaling at pagkatapos ay binigyan rin ng isang maliit na pagkakakitaan. Lubos ang pagpapasalamat sa kanya ni Ma'am Sandra na noong mga panahong iyon ay siya namang sinusubok ng tadhana. Nagpatuloy ang paglago ng negosyo na sinimulan niya sa Pilipinas. At dahil dito, ay nagkaroon pa siya ng maraming pagkakataon upang makatulong pa sa ibang mga nangangailangan.